Yung parang preference mo, ano yung ideal maniging marami? Ideal. Number one, I want someone who's a provider. It's not even about the looks. I want someone who's kind, and like to everyone, not just to me. Kahit lalo na pag galit siya sa'yo, marunong pa rin siya maging mabait sa'yo. Ay, ganun lang ang nangyayari. And siguro, someone who is, yung words of affirmation tsaka service talaga, it matters to me when someone who gives you their time. Yan. For direct naman, nabanggit ko po earlier na may gusto nyo po siyang cinema release po for editing. Pero masasabi niyo po ba na yung cut na po ito yung director's cut? Ano po yung, anong cut yung ilalabas sa atin? Yung usap kami ni boss, director's cut. Director's cut, ganun katapang dapat. No? Katulad nung nilabas natin yung Adan noong 2018, ganun katapang dapat. No? Ang nag-worry lang siguro ang management. No? Kasi sigurado, sa ganitong panahon, babatuin tayo, babatuin sigurado ang Viva, magiging controversial yan. Gusto ko naman yun. Pero nag-worry ako sa future ng app. Nag-worry ako sa future ng app. So maraming sasakay dyan, maraming sasawsaw. So most likely, masaya na ako dito sa Viva Max kasi worldwide mapapanood natin. No? Napanood na nga ng mga nasa America and Canada sa Viva Max Plus, yung X. No? At magagandang reviews yung nakita natin. Again, isang magandang attempt ito, no? na pinapatalas natin yung genre. No? Hindi lang basta gumagawa sa Viva Max ang isang director na gumawa ng Viva Max. Hindi na ako Viva Max namin, hindi. Pinapatalas natin, no? I-improve natin yung development ng genre, no? Again, sabi ko nga, si Direk Jelson Neneng nasa Viva Max na, ang ABS, iba si Hurricane Kitain nasa Viva Max na rin, no? Ang mga kapuso, gumagawa rin na sa Viva Max. And again, si Mac Alejandra nandito na, si Ricky Lee nandito sa Viva Max, si Bing Lau, ang mga anak ni Bing Lau gumagawa sa Viva Max. Ibig sabihin, pinapatalas natin yung genre. No? Hindi natin kailangan ng cinema release para lang kumita or patalasin ang genre. Hindi. Pinapatalas natin yung genre, pinapatalas natin yung Viva Max app. No? Yun yung gusto natin makita na future pa siya. Matagal pa siya. No? Matagal pa siya. Marami na rin po Viva Max movies from since it was launched. Yes. Oo, iba na. Parang lagi na nilang gustong higitan yung ginagawa ni Roman. No, laging gano'n, no? Alam naman ng mga Viva Max fan yan, no? Mga 14 love scenes yung kay Direk Roman, gawin natin 18 tayo, no? Si Direk Roman gumamit ng 2 babae, gumamit tayo 4 na babae. Ganon, no? Laging ganon, no? Lagi nilang sinusukat, no? Sinusukat nila. And again, ngayon, gawa naman tayo. Gawa kami ng 3 Ian Durano. Subukan natin kung may gagaya ulit sa atin, no? Hindi, joke lang. Pero yun nga, again, nandun ako sa development ng genre, no? Kung ang rom-com, hindi masyadong kumikita ngayon. Kung ang crime, kumikita ngayon. Ang erotica, mas patalasin pa natin, no? Meron tayong market, eh. Meron tayong market. Ang kailangan lang talaga mas patalasin ang lahat ng mga pelikulang pumapasok sa atin. Yun! Ngayon ba kita nakita ulit, ano? Oo, nagulat nga ako dito ang pelikula ganyan. Thank you sa pagpunta ngayon. Thank you sa tanong. Una, si Ian Durano talaga yung, nung nakatrabaho ko si Ian sa Lechoneras, nag-formulate na kami ng concept for Ian. Paano natin magiging actress si Ian? No? Paano natin siya malagay sa pedestal na magiging actress siya? No? So, salamat kay Tonlaw na palaging, syempre, kailangan ang malalakas lahat ng magiging partners talaga ng Ian. No? And then, dumating si Albi bigla sa Viva at binigay agad si Albi. Tapos, available din si Felix Rocco agad. No? Nung sinabi namin, syempre, may swerte si Felix Rocco. Siya ang partner ni Azzy nung nilaunch
sa pamasahe at all-time high yung pamasahe sa Viva Max. No? And then, yun, sumakto na parang kay Ian talaga yung kwento. Ang tangi lang namin nagiging problema talaga ay paano magkikita-kita yung directors at saka yung mga actors. Kasi nga, medyo, syempre busy rin sa Albi, busy lahat eh, no? And then, paano natin mapapalakas yung kung sino man yung maging bida sa X, paano natin mapapalakas yun, no? Bilang pinakamalaking pelikula ng Viva Max, no? Yun yung malaking problema namin nung unang dine-develop siya. So again, naniwala ako na si Ian kaya niya yan. No? Naniniwala ako na si Ian ang next na magiging reyna ng Viva Max. At baka siya na, pagkatapos nito. No, yun lang. Yun lang.